Ano ang gagawin mo kapag dumating ang isang araw na nakikita mo nga ang iyong mga mahal sa buhay at naririnig mo ang kanilang pinag-uusapan, ngunit hindi mo maikilos ang anumang bahagi ng iyong katawan upang ipaalam sa kanila na buhay ang iyong diwa at pandinig? Ang mas masaklap, naririnig mo pa silang pinag-uusapan kung panahon na bang tanggalin ang dextrose at oxygen na bumubuhay sa iyo upang hindi ka na mahihirapan at wakasan na lamang ang iyong buhay. Dahil ganito mismo ang nangyari sa isang lalaki sa true story nating ito na sa loob ng 12 taon ay tila naging bilanggo sa sarili niyang katawan sa kabila ng pagiging buhay ng kanyang isipan at alam ang pangyayari sa kanyang kapaligiran. Kaya maghanda ka na ng pamunas ng luha, kumuha ka ng kape at pandesal, maghanap ka ng komportabling mauupuan bago mo ito panoorin dahil sigurado akong maaantig ka sa kanyang nakakalungkot ngunit nakaka-inspire na kwento. Mr. Bago pa man tinamaan ng tila kasumpa-sumpang karamdaman si Martin Pistorius, hindi may tatangging one of a kind ang adventure ng buhay na naghihintay para sa kanya. Simula nang siya ay ipinanganak noong 1975 sa Johannesburg, South Africa, malaking potensyal agad ang nakita ng kanyang ama at ina sa kanilang panganay. Sa katunayan, sa edad na 12 years old, kahit na walang formal na training o kasanayan, tila mani-mani lamang kay Martin ang pagkakalikot at pagbubutingting ng mga electronics. Bilang pagpapamalas ng kanyang angking pagkahenyo sa murang edad, nakapaggawa na agad siya ng isang simpleng alarm system para sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Kim at David. Ginawa niya ang alarm system dahil panay raw ang pakialam na kanyang mga kapatid sa laruan niyang Lego. Dahil sa ipinamalas ni Martin na kakaibang talento sa murang edad, nagplano ang mag-asawang Pistorius na i-explore lalo ng bata ang kanyang interest at tila isang magandang buhay ang nakaabang para sa kanilang anak. Ngunit pagsapit ng January 1988, nag-umpisa ang kalbaryong literal na nagpasaklob ng langit at lupa, hindi lamang sa pamilya ni Martin, kundi sa kanya rin mismo. At nag-umpisa ang biglaang pagkabig ng manibela ng buhay ni Martin nung isang araw pagka-uwi niya galing sa eskwelahan. Noong una, tila normal na sakit pambata lamang ang iniinda ng binatilyong Martin. Bukod sa panakanakang sore throat at madalas na panghihina ng katawan, labis na pagkaantukin ang napapansin rin ng mga magulang ni Martin sa kanilang dating aktibo na anak. Unti-unting tila nahihirapan si Martin na maglakad dahil sa iba't ibang sakit sa katawan na kanyang nararamdaman araw-araw. At dahil sa dalas na magpahinga at mahiga ni Martin dala ng kanyang mga iniinda, tuluyang nanghina ang katawan ng bata. At kasabay ng panghihina ng kanyang pisikal na katawan ay ang lubos na panghihina rin ng kanyang mental na estado. Hanggang sa isang araw, ang dating aktibo at masayahing henyong anak nina Joan at Rodney Pistorius ay napalitan ng isang binatilyong hirap na hirap bumangon, kumilos o magbanggit lamang ng isang buong pangungusap. Dahil sa ipinamamalas ni Martin na bigla ang pagbigay ng kanyang katawan, agad na isinugod ng mag-asawang Joan at Rodney ang kanilang panganay na anak sa ospital. Ngunit kahit na makailang ulit na ang eksamen ng iba't ibang espesyalista sa kondisyon ni Martin, wala pa ring malinaw na konklusyon ng mga doktor sa kung ano ang nangyayari sa kawawang bata. Ilan sa mga unang hinala ng mga eksperto ay tuberculosis sa utak o cryptococcal meningitis o isang uri ng fungal infection na nabubuo sa utak ng isang tao. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat oras na hinahanap ng doktor ang punot dulo ng kanyang kondisyon, siya namang tuloy-tuloy ang paglala ng sitwasyon ni Martin, pati na ang kanyang pamilya. Dahil kinakailangan ng ekstrang atensyon at oras ang kondisyon ni Martin, nag-resign si Joan sa kanyang trabaho sa South Africa bilang isang radiographer upang tutukan ng kanilang anak na unti-unting kinukuha sa kanila ng kanyang karamdaman. Habang si Rodney naman ay literal na araw-gabing nasa trabaho bilang isang mechanical engineer upang makapag-provide hindi lamang sa pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ng mga pangangailangang medikal ng kanilang panganay na si Martin. Bagamat walang batid ng mga panalangin, pag-alaga at pag-e-examine sa binata, sa puntong ito, tila unti-unti nang bumigay ang mga parte ng kanyang katawan na nagtatali sa kanya sa realidad. Una sa mga malalang sintomas na lumitaw sa kanya ay ang pagkalimot niya sa nangyari sa nakaraan, mapa long-term man o short-term. Pangalawa ay ang pagkalimot niya sa mga routine na itinatalaga sa kanya ng mga doktor tulad ng pag-aalmusal at pagdidilig ng isang bonsai tree na nakalagay malapit sa kanyang hospital bed. Sinubukan ng nanay niyang si Joan na tulungan si Martin na labanan ang sakit na kumakain sa kanyang henyong anak. Ngunit ilan mang picture nilang pamilya ang ipakita niya kay Martin sa araw-araw. Iba't ibang video man ng kanyang tatay ang i-play para kay Martin sa araw-araw upang tulungang maalala ni Martin ang mga taong malalapit sa kanya. Dumating ang araw na kahit na ang kanilang mga mukha ay hindi na makilala ng bata.
At sa puntong ito, wala nang magawa ang murang katawan ni Martin kundi sumuko sa sakit na nilalabanan niya ng halos 4 na taon na. Tuluyan nang kumulot ang kanyang mga daliri sa paa. Hindi na rin kayang kumain o uminom mag-isa ni Martin. At kahit nasubuan siya ng kanyang mga magulang, halos 100% na ng kanyang lakas ang kanyang iginugugol. Makalunok lamang ng kakarampot na pagkain. At kasabay ng pagkatuliro ng mga magulang ni Martin ay siya ring pagkagulumihanan ng mga doktor sa kanya dahil sa one-of-a-kind na kondisyon ng binata. Ayon sa kanilang pagsusuri, walang ni isang parehas na kondisyon ang nasa kanilang mga record tulad ng kay Martin. At dahil hindi nila malaman kung ano ang kasalukuyang karamdaman o sanhiman lang ng pagiging literal na lantang gulay ni Martin, hindi rin malaman ng doktor kung paano nila gagamutin ang binata. Ngunit bago pa tuluyang maputol ang pisi ni Martin na nag-uugnay sa kanya sa realidad, bukod sa pagkawala rin ng kontrol sa mga muscle sa kanyang leeg at balikat, para pumaling man lang ng tingin, nasambit ni Martin ang huli niyang salita sa kanyang ina, bago pa tuluyang sumuko sa isang hindi malamang sakit ang dating henyo. Ang tangi lamang nasabi ni Martin sa kanyang ina ay, "When home?" o sa Tagalog, "Kailan uwi?" At matapos nito, bagamat patuloy pa rin ang kanyang paghinga at pagtibok ng kanyang puso, binalot ng kadiliman, katahimikan at tila walang hanggang pagtulog ang mga sumunod na buwan ni Martin sa ospital. Sa makatuwid, tuluyan nang nakomatos ang binata. Matapos ang 2 taon, himalang nagising muli ang utak ni Martin mula sa malalim na pagkakakoma. Bagamat tila handa na ang binata na bumalik muli sa mundo, batid ng kanyang isip na hindi pa handa ang katawan niyang bumalik sa normal. Sa makatuwid, bagamat conscious na si Martin sa mga oras na ito, wala siyang sapat na kontrol at lakas sa katawan upang malaman ng mga nurse, doktor o kahit ng mga magulang niya mismo na siya ay gising na. Ngunit mabilis man na kumikilos ang pagbabago ng mundo sa kanyang paligid, literal na na-stuck si Martin sa iisang hospital room, sa iisang hospital bed, sa iisang kondisyon, at sa iisang posisyon ng mahabang panahon. Ganun pa man, sinusubukan ni Martin ng buo niyang lakas na ipabatid sa anumang paraan sa kanyang mga nurse at magulang na alam at naririnig niya ang mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Ngunit kahit na anuman ang lakas ng hiyaw at laki ng galaw ni Martin sa kanyang pag-iisip, walang makita ni katiting na response ang mga nurses, maski na ang kanyang ama na si Rodney, na gabi-gabing nakabantay sa kanyang anak upang hindi siya magkaroon ng bed sore o pagsusugat sa likurang bahagi ng katawan, dala ng matagal na pagkakahiga. Dahil tila siya ay bilanggo ng mismo niyang katawan, wala siyang magawa kundi gawing kaibigan ng kanyang imahinasyon. Bagamat paminsan-minsang nakakatakas sa realidad ang binata, tila parusa sa kanya ang palabas sa TV sa kanyang hospital room na Barney, dahil sa paulit-ulit na episode na nagpiplay araw-araw. Hindi rin nakakaligtas ang kawawang binata sa mga mapagsamantalang individual. At ang oras ng pagkain ay isa sa kanyang mga pinaka-kinatatakutan dahil wala man lang siyang magawa para depensahan ang kanyang sarili. Para sa madaling pagsasalaysay sa kalunos-lunos na sinapit ni Martin sa kamay ng mga mapang-abusong nurse sa loob ng ilang taon, ang oras ng pagkain ay nangbistulang oras ng impyerno para sa kanya. Dahil sa kanyang pagkakahina, hindi kayang lumunok ng maayos ni Martin sa kanyang pagkain. Dahilan para malimit na masuka ang binata. Ngunit imbis na maging marahan at maintindihan dahil sa kanyang sitwasyon at bilang parte mismo ng kanilang mga trabaho, sinasalaksak ng mga nurse ang pagkain sa bunganga ni Martin dahil sa pag-aakalang arte lamang ito ng binata. Kahit na masuka na si Martin, walang awang binabalik ng ilang mapang-abusong nurse ang suka kasama sa pagsubo sa kanya ng pagkain. At dahil wala siyang magawa para sa sarili o walang ni isang naroon para ipagtanggol ang kanyang nararamdaman, sa mga oras daw na yon, ipinagdarasal na lamang ni Martin na gumana ang mga muscle niya sa lalamunan upang makalunok at makakain ng maayos at mairaos ang oras ng impyerno niya araw-araw. Ayon sa masusing pag-aaral, si Martin ay nakaranas ng LIS o Locked-in Syndrome. Para sa madaling pagpapaliwanag, parang nakalak o nakakulong ang iyong sariling isip sa iyong sariling katawan. Ang common daw na pinanggagalingan ng LIS ay damage sa brainstream ng isang tao, partikular na sa pons, isang pathway sa utak na nagdadala ng daloy ng impormasyon mula sa utak papunta sa ating mga muscles. At para kay Martin, hindi lamang tila naputol ang daloy ng impormasyon sa kanyang katawan at pisi na nagtatali sa kanya sa realidad, pati ang koneksyon niya sa kanyang pamilya ay tuluyang naputol dala ng kanyang sakit. Isang araw matapos na marinig niya ang kanyang mga magulang na nag-aaway ng matindi dahil sa patong-patong na problemang emosyonal, pinansyal at pisikal, umalis ang tatay niyang si Rodney sa kwarto habang naiwang humahagulgol si Joanne sa tabi ng kanyang anak. At sa hindi inasahang pagkakataon, tila bumulong ang nanay niyang si Joanne sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang anak at sinabing, "Mamatay ka na. Kailangan mong mamatay."
Tila isang matinding kidlat ang kumuryente sa buong katawan ni Martin sa oras na narinig niya ang mga salitang yon sa kanyang ina. Labis na sakit ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Naisip niya na handa nang gawin ng kanyang ina ang matagal na ring tanong ng mga doktor sa ospital, ang pagbunot ng life support kay Martin, upang tahimik na lamang siyang mamayapa. Sa mga oras na ito, naisip ni Martin na wala nang naniniwalang siya ay gagaling pa. Wala nang nakaabang sa kanyang pagbalik. Wala nang makakaalam na siya ay gising at patuloy na lumalaban upang maibalik ang kanyang dating buhay. Bagamat kawalan ng pag-asa ang sinapit ng binata, isang milagro ang dumating sa kanyang buhay na tila nakapagtali muli ng pisi ni Martin mula sa realidad. At yun ay nang dumating si Verna van der Walt, isang aromatherapist. Sa kanyang mga sessions kay Martin, nahalata niya na nakatitig ang binata sa kanyang mga sinasabi at ginagalaw ang kanyang mga mata sa tuwing may tinatanong siya dito. Nang makumpirma niya ito, wala siyang sinayang na panahon at agad na kinumbinsi hindi lamang ang mga doktor kundi pati ang mga magulang ni Martin na buhay at bumalik na ang binata. Dahil dito, agad na dinala si Martin sa Center for Augmentative and Alternative Communication sa University of Pretoria sa South Africa, kung saan matapos ang ilang mga eksaminasyon, nakumpirma na responsive o sumasagot si Martin sa mga tanong at utos sa pamamagitan ng pag-iiba ng blood pressure, mahinang paggalaw ng ilan sa kanyang mga daliri at paggalaw at kurap ng kanyang mga mata. Gamit-gamit ang mga espesyal na speech computer at aparato, unti-unting nagkaroon ng komunikasyon hindi lamang ang mga tao kay Martin, kundi pati na rin siya sa mga tao nakapaligid sa kanya. At sa patuloy na pagganda ng kanyang kondisyon, isang umaga ng Pasko sa pamamagitan ng specialized na computer, binati niya ang kanyang kapatid na, "Hello Kim, Happy Christmas." Dahil sa narinig, hindi mapigilan ni Kim na maiyak sa tuwa, sabay ang tawag niya agad sa kanyang mga magulang at kapatid. At sa wakas, sa loob ng 12 taon, natapos na ang malaimperno at bangungot na kalagayan ni Martin. At dito na niya sinabi ang isang bagay na lubos na ikinagulat ng kanyang buong pamilya, pati ng mga doktor. Sa tulong ng speech computer, sinabi niya na naririnig niya lahat at naiintindihan ang usapan ng mga tao sa kanyang paligid. Ngunit hindi niya kayang kontrolin ang sariling katawan upang magsalita, mag-react o sumenyas man lang. Literal na naging bilanggo siya sa loob ng sariling pagkatao ng mahabang panahon. At sa tuluyang pagganda ng kanyang sitwasyon, isang tila magandang problema na lamang ang natitira para sa kanya. Ang i-improve ang computer program na pinapagamit sa kanya upang makapag-communicate, dahil limitado lamang sa 250 words ang maaari niyang gamitin upang makipag-usap gamit ang mga maliliit na galaw na kaya niyang gawin. Sa paglipas ng ilang buwan, himalang na igagalaw na ni Martin ang itaas na bahagi ng kanyang katawan at ang inaakalang batang patay na ng higit isang dekada ay nakabalik mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ang dating binatang inaakalang isa ng lantang gulay at hinihintay na lamang na bumigay at ibigay ang kanyang katawan kay kamatayan ay buong lakas na hinarap ang imposible sa ngalan ng pag-asa. Ngunit hindi lamang panay paghihirap ang kwento ng buhay ni Martin dahil may sorpresa pang nakalaan sa kanya ang tadhana. Isang araw noong 2008, dumating ang kapatid niyang si Kim sa ospital kasama ang isang kaibigan na nagngangalang Joanna. Naantig si Joanna sa kwento ni Martin at napahanga sa lakas ng fighting spirit nito. Naging magkaibigan ang dalawa at napadalas ang pagdalaw ni Joanna kay Martin hanggang nagkainlaban sila. At ang pag-ibig ng ito ay lalong nagbigay kay Martin ng lakas at lalong nagpabuti ng kanyang kalagayan sa puntong na igagalaw niya na ang kanyang ulo at mga balikat. At bagamat gamit pa rin niya ang speech computer, ay nagsabi si Martin kay Joanna ng mga salitang, "Will you marry me?" Matapos lang ang kalahating taong pagiging magjowa. Na agad namang nag-yes si Joanna, kaya ang dalawa ay ikinasal noong 2009. Pagsapit ng 2011, pinablish ni Martin ang kanyang unang libro na pinamagatang Ghost Boy na naging mabenta sa buong mundo at hinangaan ng mga kritiko. Nagbunga rin ng kanilang pagmamahalan ni Joanna at nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki na may pangalang Sebastian noong 2018. Sa isang speech na kanyang binigay sa TEDx event noong 2015, ipinaliwanag niya kung paano siya nakawala mula sa pagkakakulong sa sarili niyang katawan at kung paano ang pag-ibig ng isang babae ay lalong nagpalakas sa kanya. Bagamat dependent pa rin hanggang ngayon sa wheelchair at speech computer upang makapag-communicate, masaya na ngayon si Martin kasama ang pamilya at anak sa South Africa. Sa katunayan, bumabiyahe ito sa buong mundo upang ibahagi ang kanyang naging karanasan at sumasali pa ito sa mga wheelchair races o karera ng wheelchair bilang patunay ng kanyang pagiging masaya sa pangalawang buhay na kaloob ng may kapal. Sadyang totoo nga ang kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa mga idol. Hanggat may lakas,
Kayod lang. Hanggat may hininga, sugod ka lang. Dahil sa kabila ng mga paghihirap nating dinadanas, sa iyong sipag at tiyaga at pananampalataya sa Panginoon, isang araw, matutupad mo rin ang matagal mo nang pinapangarap sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.